May kilala ka bang taong mahinahon? Let's find out more about the fruit of gentleness. Welcome to our series, Fruit of the Spirit. The power of gentleness. Hindi ba't ang sarap kasama o maging kaibigan ng isang taong mahinahon? Ang pagiging mahinahon o gentle ay isa sa mga bunga ng Espiritu na nakikita sa pamumuhay ng mga taong nakipag-isa kay Jesus. Ang pagiging gentle ay karakter na pinapakita natin sa ibang tao. Ito ay ang pagiging kalmado, pagtama sa mali ng iba nang may pagpipigil at walang judgment dahil gusto natin na may matutunan ang taong itinatama. Tama? Ang isang taong gentle ay marunong magpatawad sa pagkakamali ng iba. At siya rin ay nagpapakumbaba pag siya naman ang itinutuwid sa kanyang pagkakamali. Ang taong gentle ay hindi basta nagsasabi ng kanyang saloobin para lang manalo sa argumento at lumabas na siya ang nasa tama. Inuunawa niya ang iba kaya hindi siya mabilis manghusga at magpataw ng parusa. Jesus is the perfect example of gentleness. Ipinakita niya sa atin kung paano maging mahinaon at puno ng kabutihang loob sa kapwa. Pakita siya ng gentleness sa mga taong mababa ang tingin ng lipunan dahil sa itinuturing silang sinners. One example, ang adulterous woman. Another is the tax collector na si Zacchaeus. Maging ang kriminal na katabi niya sa krus. Ilan lang sila sa nakaranas ng gentleness ni Jesus. Hindi madali ang mamuhay ng may gentleness. Bilang tao kasi, madali tayong ma-offend at madala ng emosyon kapag hindi natin nabantayan ang ating mga sarili. Ngunit, kung tayo ay na kay Kristo, nasa atin din ang kanyang spirit at pabubungahin niya sa ating buhay ang gentleness. Kaya madidisplay naman natin sa mundo ang gentleness na galing sa Espiritu ng Diyos. At ang gentleness na makikita sa ating mga iniisip, sinasabi at kinikilos ay magiging opportunities para makilala nila si Jesus. Kaya bago ka sumagot, magsalita, magbaba ng desisyon or mag-comment sa iyong kapwa o bago kang mag-post sa social media, pause muna. Timbangin mo muna kung ano ang iyong nasa isip at sasabihin at mag-reflect sa gentleness ni Jesus sa buhay mo. The Holy Spirit will give you the power to exercise gentleness. With that, let's pray. Lord Jesus, I want to live with a gentle spirit. Salamat dahil alam kong sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang bunga ng gentleness ay makikita sa buhay ko. I want to glorify you in my life by living in gentleness. In Jesus' name, Amen. Alright. So, anong mga bagay, sitwasyon o pag-uugali ang minsan ay sumusubok sa iyong gentleness? Isulat ang mga ito para maging aware tayo sa ating trigger points. At syempre, idulog natin to sa prayer. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Mga taga-Galatia 5:22-23. We hope you'll join us again tomorrow for the last part of our series, Fruit of the Spirit. See you! So, this is Jericho Arceo saying, be gentle.